Okay, guys, thank you for having me. And this is News Listener by Angelo. Okay, guys, pag-usapan natin yung recent na balita kung saan si Hanilet, okay, yung binibenta yung bahay ni uh, Rodrigo Duterte. Okay, kung natatandaan nyo, merong mga nangyayaring inner fighting sa pamilyang Duterte. So imaginein mo yung, oh, by the way, common wife. Actually, sabi ni Sarah, di ba, hindi siya common wife. Girlfriend lang. Imaginein mo yan? Okay. So, pag-usapan natin yan. Let's listen to a video from News 5 kung saan ibinibenta. This is June 30, kahapon. Okay? So, let's watch. Umano ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City at nagbabalita live si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, good morning. Kumpirmado na bang for sale yung family house ng mga Duterte dyan sa Davao? Andre, may ilang larawan nitong weekend na kumakalat na may karatula nga for sale na nakapaskil dito nga sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa, Davao City. Sa isang panayam sa radyo, kinumpirma ng common law wife ni Duterte na si Hanlet Avancenia na binibenta na nga ang bahay. Masakit daw para sa kanya tuwing bumibisita siya roon dahil doon nakatira noon si Duterte bago siya arestuhin. Pero ngayon, mga kasambahay lang daw ang naroon. Bakit tayo nilang tumira doon, di ba? Okay. Para sa akin, panibagong drama na naman to eh. Bakit mo ibebenta? Common wife ka, pero hindi mo inaano yung yung opinion ng mga anak ni Duterte, di ba? Okay. So, definitely may nangyari, di ba? Okay. Now, since si Hanilet yung gustong ibenta, okay? Now, pagkasunod yan, after a few hours, okay? Ito, ipapakita ko sa inyo. Another tab. Ngayon naman sa DZMM Teleradyo, okay? Na kung saan, sabi ng mga Duterte, ay dininay nila yung pagbenta ng bahay na yon. Okay, kung saan nakapaskil ang for sale sa gate nito. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel. Sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na hindi papayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang bahay nito sa Davao City nang bumisita siya sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague. Una nang naispatan sa tapat ng bahay ni Duterte sa Doña Luisa Village sa Matina ang karatulang for sale at sinabi ng kanyang partner na si Hanilet Avancenia na nasasaktan pa rin siya tuwing pumapasok sa bahay na wala ang dating Pangulo. Ayon sa kongresista, may taglay na sentimental value ang naturang bahay na unang binili ng kanyang ama gamit ang pera nito. Samantala, sa kabila... Okay, I actually respect the sentiment. Yung meron siyang value definitely. Kung doon lumaki yung mga Duterte, yung mga anak niya, syempre dapat hindi benta ng kanyang common wife or should we say girlfriend, di ba? Okay, so di ba ayaw nila ibenta eh. So dapat respetuhin din ni Hanilet. Kaya kayo nag-aaway, hindi kayo nagkakasundo. Di ba? Yun. So ang ano ko lang dito, takeaway ko lang dito is alam naman natin guys na gumagawa lang sila ng drama para lang pag-usapan sila, 'di ba? And ngayon, nasa The Hague na yung tatay. Well, definitely puro na lang rally, same message pero wala rin eh. Hindi yan tumataktak sa mga tao dito sa Pilipinas. Kung meron man, anyway, so sa OFWs. Pero hindi naman lahat ng OFWs maka-Duterte. Alright? Okay. So yun, para sa akin, pag-usapan ng mga anak at ni Hanilet ang bahay na yan. Para hindi na kailangan gawin na isang drama, 'di ba?
All right, guys, thank you for listening, and I'll see you in the next video. Salamat po, and you can like, comment, any suggestion you can type. Okay, bye. Thank you.